Hey guys! In this video ay kukuha tayo ng police clearance online. Napakadali na lang kumuha ng police clearance ngayon. Kailangan mo lang magpa-appointment at pagpunta mo doon ay diretso ka na agad sa picture at biometrics. Kailangan dala mo ang dalawang requirements. Una, ang dalawang valid government ID at pangalawa, ang inyong proof of appointment at yung resibo. Itong channel na ito ay nagbibigay ng iba't ibang tutorials, news, and experiences. Kung interesado kayo sa mga ganitong video, please consider to subscribe by clicking the subscribe button. Maraming salamat. Para makapag-appointment, i-click nyo lang ang inyong web browser. Sa web address, i-type nyo lang ang www.pnpclearance.ph. Dito ay kailangan muna natin mag-register bago tayo makapag-appointment. I-click nyo lang itong register. Dito sa terms and conditions, basahin nyo lang lahat at check nyo lang ang lahat ng mga boxes. Katulad nitong agreement, sunod yung privacy policy. Scroll nyo lang sa baba at i-click nyo yung next. Dito, i-check nyo lang din yung box na yan. And then sa baba, click nyo lang ulit yung next. Ayan, check nyo lang lahat yan. And then next ulit. Yan, validity, check nyo lang din. Renewal, check nyo lang din. Itong tungkol sa valid ID, check nyo lang din. And then sa pinakaibaba, i-click nyo yung I agree. Ayan, new applicant registration. Ito yung makikita nyo dito. Fill-upan nyo lang lahat ng mga information dito. Kailangan meron kayong valid and active email address. And then dito sa dalawang box, maglalagay kayo ng parehong password. And then, lagay nyo lang yung first name nyo, middle name, surname, qualifier kung meron, gender, at yung birth date. Kapag na-fill upan nyo na lahat yan, scroll down nyo lang at i-click nyo lang yung register sa ibaba. Dito, i-click nyo lang yung save. Ayan, ang next na kailangan nyo gawin ay mag-sign in gamit yung email at yung password na ginawa nyo kanina. And then click sign in. Dito sa applicant profile ay kailangan nyong fill upan lahat ng may asterisk. Isa-isayin natin yung mga kailangan nyong fill upan. Una yung given name, middle name, surname, sex, civil status, birth date. Next, sa ibaba, yung nationality at birthplace. Dito sa contact or address, fill upan nyo yung house number or building or street number. And then yung province, city or municipality, yung barangay nyo, yung email address. Dito sa other information, kailangan nyo fill upan yung height, kailangan naka-centimeter, yung weight, kailangan naka-kilogram, complexion, blood type, religion, educational attainment, occupation, and then scroll down nyo lang at pagtapos nyo ng fill upan lahat ng may asterisk, i-click nyo lang itong save profile. And then, ito na yung lalabas, yung mga information nyo. Dito sa ibaba, i-click nyo lang tong clearance application. Dito sa clearance application ay may tatlong step. Dito muna tayo sa step 1, yung select appointment. Dito sa purpose, i-click nyo lang tong arrow sa gilid. Pili lang kayo kung para saan nyo gagamitin yung police clearance. So ako, in general, yung pipiliin ko.
And then dito naman sa select police station ay pipiliin nyo lang kung saan yung pinakamalapit na police station sa inyong lugar. Pagkukuhanan nyo ng police clearance. For example, sa Batangas. Pili lang kayo dito kung saang branch sa Batangas kayo kukuha ng police clearance. And then scroll down nyo lang at dito ay pipili na kayo ng appointment date kung kailan kayo kukuha ng clearance. So ngayon ay May 2023, pili lang kayo ng available dito sa May. So ang pipiliin kong schedule ay May 24. May dalawang schedule pa rin dyan. Yung isa ay AM at yung isa ay PM. Kung pipiliin nyo yung AM, kailangan makapunta kayo ng 8 AM to 12 noon. Kapag naman PM, kailangan ay makapunta kayo ng 1 PM to 5 PM sa police station. Then, after nyo makapili ng schedule, ay scroll down nyo lang ulit at i-click nyo yung next. Dito, sa step 2, select payment option, i-click nyo lang itong Land Bank of the Philippines. May nakalagay dyan sa ibaba na National Police Clearance, 150 pesos. And then, i-click nyo yung next. And then, dito sa step 3, sa save appointment, nakalagay dyan yung mga notes and reminders. I-scroll down nyo lang yan at i-click nyo lang yung save appointment. Para mapalitan yung mode of payment, dahil kanina ay Land Bank yung nakalagay, i-scroll down lang natin ito. At pag andito na, ipunta lang natin sa right side. Para mas makita natin lahat, i-click muna natin itong tatlong bilog sa itaas. And then, select natin yung desktop site. Dito, i-click natin itong green yung nakalagay, click here to pay for more payment method. Guys, nakalagay dyan yung mga payment details. Then, sa ibaba, makikita nyo yung payment mode. I-click nyo lang itong arrow down para mapalitan. Piliin nyo itong pangalawa, yung cash payment and GCash, Maya at iba pa. And then dito, sa ibaba, kopyahin nyo lang itong captcha na ito. Dito sa kabilang box. Pag okay na, i-click nyo lang itong I certify sa gilid. And then, click continue. An additional transaction fee will be charged. I-click nyo lang yung okay. At ito na yung mga pagpipilian nyo kung saan kayo magbabayad. Meron dyang 7-Eleven, Cebuana, Palawan, Bayad Center at iba pa. So, this tutorial ay sa 7-Eleven ako magbabayad ng clearance. I-click nyo lang itong 7-Eleven. Dito, click nyo lang yung okay. Guys, kailangan nyo i-screenshot itong payment instruction dahil itong reference number na ito ang gagamitin natin para magbayad sa 7-Eleven. Sa ibaba ay may makikita kayo dyan na 30 pesos for convenience fee. Kaya ang magiging total na babayaran nyo ay 180 pesos. Next step ay punta kayo sa pinakamalapit na 7-Eleven sa inyong lugar. Hanapin nyo lang sa loob ang kiosk machine. And then, sa gilid, click nyo lang ang bills payment. Dito, sa select biller, i-type nyo lang ang MYEG-PH. Then, dito nyo na itatype yung reference number kanina na in-screenshot nyo. And then, lagyan nyo yung mobile number, sunod yung amount which is 180 pesos, kasama na yung convenience fee. Pag okay na, i-click nyo lang yung next sa ibaba. Ito, double checking lang. Click nyo lang ulit yung next. Pag ganito na yung lumabas, pwede nyo lang kunin yung resibo sa ibaba at bayaran sa counter. Pagkatapos nito ay pwede na kayong pumunta sa police station para makakuha ng clearance.